everyone, welcome to my channel. Sa TikTok. I hope you can follow my TikTok account. May nagtanong sa atin regarding kung ano ba yung maibigay natin na tips sa kanyang pag-present during ng kanyang research presentation. Ito yung first tip ko. First is we will focus doon sa ating PowerPoint. Doon sa ating PowerPoint presentation, number one, kailangan you limit the slides. As much as possible, yung iilang number of slides lang dapat yung presentation mo. And per slide, you have to focus on the introduction. As much as possible, mas maganda kung by diagram yung ating introduction, no? Naka-box siya. Then yung mga salient points lang sa ating introduction. And then after that, you put your SOP, and then after your SOP, ilagay din natin yung ating scope and delimitation. And then as much as possible, i-bullet lang natin yung ating presentation sa ating PowerPoint. And then after that, ilalagay din natin yung ating methods na gagamitin. Or you can also present naman ng conceptual framework. Nakadepende din kasi yan sa hinihingi ng inyong panel kung ano yung i-prepare. But most of the time, you can just delimit your number of slides ng iyong presentation. So, after ng methodology or yung introduction mo, tapos yung SOP, ilalagay mo lang yung scope ng study mo, and then your conceptual framework kung kailangan talaga, and then of course your methods. Kung ano yung methods na gagamitin mo, yun ang ilalagay mo doon sa iyong PowerPoint. And then i-bullet mo yung mga inilalagay mo doon or i-diagram mo din para mas lalong maintindihan or i-by table mo. And at the same time, ilalagay mo rin doon in a very kahit lang siya, short lang siya, ano yung findings mo. Per SOP, dapat clear yung findings mo sa bawat SOP. SOP number 1, o dapat ito yung findings mo. SOP number 2, ito naman yung findings. So, dapat lang siya, simple yung presentation, and then comprehensive, no? Na naiintindihan ng ating mga nakikinig na panelists. And at the same time, after ng ating presentation, we proceed to our conclusions. What are our conclusions? Dapat i-bullet mo na lang yung iyong conclusions. Then, i-present ka agad yung iyong recommendations. Ano yung mga recommendations mo regarding sa findings? Ito yung findings. Then, what are your recommendations? And of course, ito yung mga iilan sa mga possible questions na lalabas. I can give you the following questions. Number 1, yung tip lang para maka-prepare ka kung ito yung i-prepare ko na sagot para sa presentation namin. Kasi ito yung first na question. The usual question is why you conducted this research, what prodded you to conduct this research, what made you interested in making this research. So usually yun lang naman, prepare ka lang kung bakit ka naging interesado sa research na yan. Then second, who are your respondents? Sino-sino yung respondents mo? And then, ano yung SOP mo? Okay? And then, ano yung research design mo? So, i-prepare mo lang yung sagot mo doon, ano yung research design, at bakit yun ang research design mo. And of course, what is your sampling technique kung meron man, kung kinakailangan. Kasi nakadepende yun sa dami ng ating research respondents. So, bakit ito lang yung participants ko? Lalo na pag quanti, kasi maramihan ang quanti. So, bakit ka nag-sampling technique doon? Kasi nga, marami. And what kind of sampling technique did you employ? And then, kung quali naman, bakit purposive sampling? Bakit itong kasing convenient sampling? Bakit snowball sampling? So, prepare ka lang ng sagot. And we also have yung question na, ano yung statistical tool na ginagamit? Specifically, doon sa quantitative. O magtatanong si panel, what statistical tool did you employ in your study? So, sasagutin mo yon. Sa SOP 1, need ba doon ng statistical tool? At kung need man, ano yung ginamit kong statistical tool? Sa SOP 2, SOP 3, and so on and so forth. At saka yung iyong findings, no? Yun yung usual na itatanong sa'yo. So, what are your findings? After all the conduct of research, what have you found out? And then yung pinaka-last is, what are your recommendations? So, kung ito yung findings natin, so ano yung recommendation mo? Based din doon sa iyong findings. Ano yung mare-recommend mo? Okay, so ito ay ilan lamang sa mga tips na maibigay ko when you present your research, no, before the panel. So don't worry, ilalagay ko sa comment section yung ating mga possible questions para at least may guide kayo. Possible questions na lumalabas sa research presentation natin. Okay, so yun lang, and thank you so much for following and for watching my TikTok.